Yan po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang muling magtatarot ngayon sa inyo. Yan. At ang ang topic natin ngayon ay kung ano nga ba ang darating, ang swerteng darating sa inyo ngayon 2025. Kung ano nga ba ang swerteng darating. Tignan natin. At kukuha tayo ng 13 baraha. Kukuha tayo ng 13 baraha mga kapatid. Sa slow 4 5 6 7 8 8 siyam 10 11 12 13. So ano nga ba ang mga swerteng darating sa inyo? Ito mga kapatid, yung tanggalin ninyo para swertihin kayo ngayon 2025. Yung takot, pangamba, balakid, mga pag-aalala ninyo, yan yung tanggalin ninyo mga kapatid para tuloy-tuloy ang swerte. Kasi ang dito, nakikita ko dito parang may natatakot kayo sa mga bagay-bagay na baka hindi matupad ang inyong mga plano. Ito yung ninyo mga kapatid, inyong tanggalin ninyo sa iyong buhay yung mga takot na yan, pangamba, at kung anumang mga bagay na dapat tanggalin sa inyo ngayong 2025. Dahil hindi po nakakatulong ito sa inyong swerte na darating. Yan, pag negative kang tao, kung hindi, parang wala kang ganang kumilos, magtrabaho, ay wala talagang swerte na dadating sa buhay mo. Iwasan niyo yung mga kapatid, yung mga takot, blockage o mga nakaraan na nangyari sa inyong buhay. Ito ang niyo dapat iwasan para tuloy-tuloy ang swerte ngayon ninyo sa ngayong 2025. Kung may mga pangit man kayong karanasan ngayong na nakaraang taon tulad ng 2023, 2024, itapon po ninyo ngayon yung mga nakaraan na yun mga kapatid. Kalimutan na ninyo yun at mag-focus kayo ngayon 2025 para patuloy ang inyong pag-asenso o magkaroon ng swerte sa inyong buhay. Kasi pag patuloy nyong iniisip ang inyong mga nakaraan ay hindi kayo makakausad o di kayo makaka-move forward ngayon 2025. Kaya ganun, iwasan po ninyo yan. Ngayong 2025 siguro maaring may matatanggap na pera. Yan, maaring may mananalo maaring sa loto, sa sugal, kung ano man yung mga gambling na iyan. Maaring may matatanggap kayo o mananalo kayo sa lottery. Yan. Mananalo kayo maaring sa sugal man iyan, sa mga casino, o di kaya maaring manalo kayo sa sugal, sa sabong, kung ano man, basta may luck dito o jackpot. Yan, maaring makakatanggap din kayo ng big sum money ngayong taon 2025. Maaring galing sa kamag-anak mo, maaring galing sa inyong mga mahal sa buhay. Yan, maaring tumaas din ang inyong tinatawag na maaring yung sahod ninyo tataas. Yun, ngayong 2025 mga kapatid, abangan ninyo ito. Maaring may mapopromote din dito sa kanilang trabaho. Yan. Ngayong 2025 sweet dream ito mga kapatid. Ang wag po kayong mag-isip ng mga negative. Yan, para tuloy-tuloy ang mga swerte. Matulog kayo ng mahimbing. Ninyo yung mga problema ninyo, wag ninyong dibdibin, wag ninyong isipin, wag na ninyong damdamin yung mga problema na yan, dahil hindi yan nakakabuti sa inyong mental health, sa kalusugan ninyo, sa inyong trabaho. Dahil pag iniisip niyo yung mga problema ninyo, ay maaaring mga kapatid ay babagsak ang inyong kalusugan, maaaring magkakasakit kayo dito. Kaya ganon, iwasan po ninyo. Yan. Gain. Ito mga kapatid,
kung ano man ang mga gusto ninyong simulan, maaring negosyo man yan, kung may mga plano kayo ng mga business o kung ano man, ay umpisahan na ninyo mga kapatid, dahil tuloy-tuloy po ang inyong swerte ngayong 2025 kung uumpisahan po ninyo. Kung hindi po ninyo kikilusan, yan, ay malabo po talagang siswertehin kayo mga kapatid. Kailangan po talaga ninyo kilusan yan, kasi kung aasa ka sa swerte na hindi ka kumikilos, ay hindi ka aasinso. Dapat talaga dyan diskarte, ang inyong diskarte talaga mga kapatid, ang inyong dapat na anuhin dito, pairalin ngayong 2025 para mas lumago ang inyong kung ano nga ang inyong tinanim ay yun din ang aanihin. Kung maganda man ang yung mga project na yan, o di kaya maganda ang iyong mga ano sa pagninegosyo, ay magbubunga ito, maaring maging kilala pa itong mga negosyo ninyo. Magiging kilala pa, o dadayuhin kayo ng inyong mga client o mga inyong mga suki sa mga tindahan man yan, sa mga business man ninyo, kung ano yan, ay magbubunga yan mga kapatid. Yung mga nangyari sa buhay ninyo, itong natural disaster, kung ano man yung mga nangyari sa inyong buhay, mga nung nakaraang taon man o nung 2023, 2022, ay ano po ninyo mga kapatid, ngayong 2025 ay malalagpasan po ninyo yun. Kunyari, masalimuot po ang nangyari sa inyo noong 2022, ganun din sa 2023, ganun din sa 2024. Ngayon din sa 2025 mga kapatid ay magkakaano din, makakasurvive din kayo sa natural disaster na nangyari sa inyong buhay. Yan. Introvert, ayan. Itong introvert na ito mga kapatid ay mas maganda po na maging introvert kayo. Yan ang maganda, dahil ikaw po, pag kayo po ay introvert kasi mga kapatid, ay talagang ano, yung tinatawag na may privacy ka, tahimik ang buhay mo, wala kang pinoproblemang mga problema ng ibang tao. Yan, mas maganda na introvert ka talaga mga kapatid. Yan, mas mahalaga ang privacy mo. Wag kang sasama sa mga toxic na tao mga kapatid, dahil yan, ang tao po kasi, sumama po tayo sa mga maling kaibigan, maling tao, maling nakakasalamuhan natin sa ibang sa ating maaring sa lugar ninyo, mga kaibigan man ninyo na hindi nakakabuti sa inyo, ay hindi po talaga maganda, dahil marami pong kalalabasan diyan. Maaring mapahamak ka, maaring mapapahamak, maaring hindi maganda ang kalabasan ng iyong buhay. Kailangan talaga maging introvert ka. Yan. Schedule, kung ano man ang plano ninyo ngayong 2025 mga kapatid, ay umpisahan na ninyo yan. I-organize ninyo, planuhin ninyo kung ano man ang mga schedule ninyo sa mga negosyo ninyo, ay ituloy po ninyo yan, at magbubunga po, at tuloy-tuloy po ang swerte na inyong matatanggap ngayong 2025. Yan, mahalaga kasi ang oras mga kapatid, mahalaga ang oras. In 2025 may good news, maaring may mga bagay kayo na gustong maaprobahan, maaring may iba dito na makakapag-abroad, yung iba na ay nakapagtrabaho na sa ibang bansa, meron dito na matatanggap sa trabaho, meron din ditong mapopromote, meron din ditong tataas ang sahod, meron din ditong magbabakasyon, meron din ditong magta-travel kahit saan mang lugar. Itong good news mga kapatid, maaring may meeting kayo sa ibang lugar. Ayan, ito mga kapatid, maganda ito, itong good news na ito sa inyo. Yan. Yan. Iwasan po ninyo mag-isip ng mga hindi magandang bagay. Iwasan din po ninyo yung mga bagay-bagay na hindi maganda. At kung may mga
sakit kayo na mga physical na gusto ninyong magamot at malunasan agad, ay magpakonsulta agad kayo sa doktor upang hindi humantong sa malalang sakit. Maaring kung kayo man ay may spiritual at gusto ninyo malaman na kung spiritual ba inyong sakit o physical, ay magpakonsulta kayo sa inyong mga legit na manggagamot sa spiritual. At kung ang inyong sakit naman ay physical, ay pumunta na agad kayo sa doktor para mabigyan kayo ng lunas, gamot at maagarang treatment para kayo ay gumaling. Wag po kayo mag-isip ng mga negative, yung mga hindi magandang mga lalong-lalo na yung mga problema. Pag po ninyong masyadong iisipin, dibdibin, dahil diyan po nagko-cause ng sakit ang ating katawan at nagkakaroon po ng ang ating sarili ng maaaring masisira po ang ating immune system. Dahil po ang stress po talaga ay nagti-trigger yan. At apektado po kasi po pag nag-iisip tayo ng kung ano-ano, apektado po ang lahat ng ating katawan dahil po ang isip po natin ay nakakonekta po yan sa ating buong katawan. Kumbaga sa cellphone ay yan po ang memory card natin. Pag yan ay kung ano ang iniisip niya o sira man yan, tulad ng cellphone o may virus, magluloko yan mga kapatid. Ganon din ang tao. Pag tayo ay kung ano-ano yung mga iniisip natin, yung mga katawan natin ay nag-i-interact yan. Ayan. Maaring konektado kasi mga kapatid. Pag nag-iisip tayo ng mga negative o kung ano man na hindi maganda, ay apektado po ang lahat ng ating katawan. Dahil ang utak po ay nakakonekta po dyan, ang ating mga ugat sa ating mga katawan. Kaya iwasan po natin. Yan, kung ano may mga problema, solusyonan po, hindi po na pabayaan ninyo. Solusyonan po ninyo mga kapatid. Yan. Ngayon ay readiness. Yan. Kung nakapag-prepare na kayo o may mga gusto kayong gawin ngayong 2025 para tuloy-tuloy ang inyong swerte, paghandaan ninyo ito mga kapatid dahil maaaprobahan ito. Kung ano man ang inyong mga plano, maaaprobahan ito. Yan. Wag po kayong magsawang magpasalamat sa ating Panginoon. Yan, kung meron man o wala, magpasalamat pa rin tayo. Mga kapatid, magpasalamat pa rin kung meron man tayong kung may natanggap man tayo o wala, dapat pa rin tayo magpasalamat araw-araw. Yan. Para mga kapatid, para kahit papano ay naaalala natin ang ating Panginoon. May kailangan man tayo o wala, dapat pa rin magpasalamat tayo. Yan. Protest. Iwasan niyo itong mga taong ito na hindi yung mga taong hindi sang-ayon sa iyong buhay, hindi sang-ayon yung mga gawain mo, hindi sang-ayon sa kanila. Iwasan niyo ito mga kapatid. Yan, iwasan niyo itong mga taong ito dahil kasi pag kayo ay patuloy niyong pinagsisiksikan yung sarili niyo sa taong ayaw sa inyo, ay wala kang patutunguhan pag ganun. Dapat po ay iwasan po natin kasi pag hindi po natin kinat ang ating boundary sa mga taong ganyan, sa mga taong puro reklamo, puro kung ano-ano yung mga negatibong mga sinasabi, hindi po kayo uunlad diyan. Totoo yan mga kapatid, hindi po. Ako simula nung natuto ako manggamot, lahat ng mga taong nag-iinsulto sa akin, tinatawanan ako pag nakatalikod ako, kung ano-ano yung mga sinasabi sa akin, kinat ko lahat mga kapatid, kinat ko, pero nakikisama din naman ako sa kanila. Alam na alam ko yan yung mga taong may sinasabi sa akin pag nakatalikod ako. Yan, alam na alam ko yan, pero siyempre hayaan na lang natin sila. Alam din naman ng nasa taas yan kung ano yung mo sa kanila. Ang importante, nagpakumbaba ka. Yan po. Kasi pag patuloy kang sumaban dyan sa mga yan na ayaw din naman sa inyo, hindi ka uunlad sa totoo lang. Nung simula nung time na nung ako mismo ang nag-cut ng boundaries ko sa kanila, sa mga toxic ko na mga kaibigan, sa mga kamag-anak man yan, sa kung ano man dyan, ay ako mismo ang umiwas sa kanila. Iniwasan ko sila kasi
Wala din naman mga kapatid, wala din namang kwenta kung makipagplastikan ka, may masasabi at magsasabi pa rin sila sa iyo. Yan, kaya ganun. Ako'y nakikisama din naman, nirerespeto din nila ako, ay nirerespeto ko naman sila. Kung hindi nila ako kayang respetuhin o kung ano na lang, iiwas ka na lang. Ganun mga kapatid. Ganun ako. Iniiwasan ko. Mas gusto ko pa na mag-isa na lang ako. Gusto ko na lang na mag-solo ako kahit sa trabaho ko, kahit sa panggagamot, kaysa makipag ano sa mga ganyang tao na puro toxic. Yan. Fried. Ito mga kapatid, wag po kayong magkulong sa inyong kwarto kung ano man. Dapat magliwaliw ka rin ngayong 2025. Turuan mo rin ang inyong sarili na mag-relax. Wag yung puro dyan lang sa bahay, wag yung puro mukmuk lang, wag yung puro dyan lang kwarto. Wag yung puro ganun. Yan, wag puro mukmuk lang sa ano, dyan ka lang sa bahay niyo, dyan ka lang sa bakuran niyo. Dapat magala ka rin, mag-unwind ka, mag-outing, maligo kung saan man para ma-relax ang inyong sarili. Ayan mga kapatid, at yan po ang mga mensahe ngayon upang magkaroon kayo ng swerte ngayon 2025. Yan. At magtrabaho kayo, mahalin niyo ang inyong trabaho. Kasi po ang trabaho kasi natin mga kapatid, pag hinaluan po kasi natin ng katarantaduhan yan, anomalya, kung ano man yan, mga gawin ninyong panlalamang o sa mga personal interest ninyo, ay wala po kayong, hindi man nakikita ng ibang tao ang tama, pero nakikita yan ng ating Panginoon kung yan ba ay ang ginawa ninyo ay mabuti ba o masama. Yan. Sa inyo lang yan ngayon mga kapatid, ay dahil wala pa kayong mga karamdaman o sakit. Pero pag kayo ay dinapuan ng sakit mga kapatid, doon na ninyo maaalala ang inyong mga ginawang mga mali sa mga tao na inagrabyado ninyo, ginawa ninyo ng masama. Mga kapatid, doon na nila mararanasan yan. Yung pag sila na ay nagkakasakit. Kasi mga kapatid, pag hindi kasi nagkakasakit ang tao, yan, di nila naaalala ang Panginoon. Di nila naaalala. Wala. Pag malakas sila, magdamag doon, magdamag dito, inuman doon, inuman dito, bisyo doon, bisyo diyan. At kung magkakasakit na, ay doon na nila mararanasan doon na nila maiisip ang Panginoon kung sila ay nagkasakit na ng malubha. Yan. Kaya habang malakas pa, habang ay dapat din tayo. Bigyan din natin ng time, pagsimba din kayo kahit isang oras man lang, sa isang linggo, isang oras lang naman siguro yung misa na iyan. Pagsimba po kayo mga kapat. Wala naman pong mawawala. Hindi naman ninyo, pag nagsimba naman kayo, hindi naman ninyo bubuhatin ng simbahan. Umupo lang naman kayo doon at makikinig lang naman kayo ng misa ng pari. O kung ano man ang inyong mga, may pari man kayo dyan, o pastor ninyo. Lahat kasi ng mga relihiyon mga kapatid, ginagalang ko yan. Ginagalang ko yan. Kung ano man ang inyong mga kinagisnan dyan, ginagalang ko yan. Maupo ka lang naman dyan, makinig ka naman, magdasal ka naman, magpasalamat ka, walang mawawala sa iyo. Importante, binigyan mo ng oras. Yan, saka mo lang bigyan ng oras ang Panginoon kung malubha na yung sakit mo. Hindi ka na yan kasi hindi kasi natin naaalala ang ating Panginoon dahil wala pa tayong sakit, malakas pa tayo, kung ano-ano yung mga natin sa buhay. Kaya hindi dapat ganun mga kapatid, mahirap. Kaya dapat mag-ingat tayo. Yan ang dyan. Kasi pag tayo ay siningil ng malubhang sakit at karamdaman, ay hindi na ninyo yan mapipigilan mga kapatid. Ang kamatayan ay hindi ninyo matatakasan. Kahit maghukay pa tayo sa lupa, kahit saan pa tayo magpagsinundo ka ng kamatayan o kung ano man, wala tayong magagawa. Kaya habang may panahon, magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Yan. Ganun dapat mga kapatid. Kung may mga sobra kayong mga yung may mga sobra kayong kita, o magbigay kayo ng mga dyan, yung ng mga pagkain o sa mga pulube.
Yan dapat magbigay ka ng mga pagkain kasi malaking gantimpala yan sa Panginoon mga kapatid. Wag lang ninyong bigyan ng mga wag mo niyo mabigyan ng mga pera yung mga batang yagit na yan. Bigyan niyo ng mga pagkain. Kasi pag pera kasi din niyo alam kung ano yung pinagbibili ng mga yan. Ayan. Naranas ko rin yan mga kapatid, naging din ako dati, naging batang lansangan din ako dati. Kaya alam na alam ko yan kung ano yung nararamdaman ng mga tao sa lansangan na yan. Naging batang lansangan din ako dati, pero syempre alam ko rin yan, may mga tumutulong din, pero pag ikaw ay umunlad at umangat-angat ka, wag din kayong makalimot sa iyong pinanggalingan. Ayun dapat ang masasabi ko. Ayan. Ayan na mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all, na may matutunan kayo sa aking mga mensahe ngayong gabi. Ayan po, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi. Bye bye.